assisted projects sa unprogram at yun yung pinalitan nila ng chop-chop na projects, maliliit na proyekto para sa kanilang I would say pet project or pork barrel. At the same time, yung pinakamarami doon na medyo iskandalos yung flood control projects. Yun yung maraming pumasok doon na replacement na ginawa nila sa program of operations. Is politicking talaga. Kita nyo naman yung lumalabas ang daming pundo, bumabaha last year para sa 2025 election. Ang daming ayuda, ang daming akap, ang daming tupad, ang daming infrastruktura. Pero ngayon na may crisis, kailangan mo mag-release ng marami, tipid na tipid. So, baliktad eh. O, mas priority ba yung election? Mas priority ba ang politika kaysa crisis? Crisis is very, very important. That's why maiba lang tayo ng topic na dapat yung crisis ang unahin, wag naman yung impeachment ni Vice President Sara Duterte. Kung nabanggit mo yung ayuda, may pera pa ba yung ating bansa considering na yun nga last year umuulan ng ayuda, ngayon na may crisis walang binibigay, Kong? Kung meron man, kakarampot lang. I would presume meron kasi merong nakasulat sa budget eh. Merong budget ang DSWD for ayuda, for AX. May budget naman tayo sa infrastruktura, may budget tayo for medical expenditures. Ang tanong lang diyan kung is the collections enough? Is the revenues enough? Kasi bababa nga yung bagsak yung ekonomiya. Even before the Iran war crisis, bagsak na yung ekonomiya natin. 4% na lang yung growth doon sa 2025 because of the flood control issue, graft and corruption issue. Lumalabas yung report na zero business confidence na ang Pilipinas at saka pabagsak na yung ating foreign investments, no? Yes, I was there. I was invited. Naghihintay din ako na tawagin ako. Although sa naririnig natin kanina, maganda na yung takbo eh. Sabi ko, okay na to. Kahit hindi na ako tawagin, happy na ako. At nakikita natin yung direksyon sa mga pagtatanong at sa mga presentation ng mga Friends of Pork. Nakikita natin na parang sang-ayon sila sa ating mga views and opinions noong araw. So I was there to help one group of petitioners. So happy ako na yung tinake up kanina yung unprogrammed possibility of declaring unconstitutional the unprogrammed appropriations at saka possibility of declaring unconstitutional yung automatic appropriations, particularly yung special accounts in the general funds at saka use of income in the general fund kung saan kanilang pinag-i-increase yung mga dapat ay automatic appropriations na, hindi yun dapat gagalawin na. Ginalaw pa rin ng Bicameral Conference Committee, nag-increase sila. So ang ibig sabihin nun, naglampas sila sa proposed National Expenditure Program which is under the Constitution, dapat hanggang doon ka lang sa level na nai-submitar ng Presidente. Opo, kumbaga doon po sa, kasi ang binigyan pa ng ang maraming nagsalita doon ay yung mga abogado ng petitioner, tapos yung mga bisita po, no? Hindi lang po kayo na natawag, meron po yung dating budget secretary, dalawang dating budget secretary, di po ba? Tapos isang ekonomista. Ano yung nakikita nyo pong commonality doon sa kanilang pag-question dito po sa mga national budget po natin? Yung very common, yung una-una si former NEDA Secretary Solita Munsod, former DBM Secretary Ben Diokno, as well as former Secretary Abad at saka former Senator Frank Drilon. Yung pinakauna na gina-point nila is the budget is really based on the Philippine Development Plan. Yung lahat na sinusulat doon sa budget, yun yung nakasaad sa plano. So, yung ginagawa ng Kongreso na binabago yung budget, ang pinaka-gist doon, halos pare-pareho sila ng komentaryo, yung nilipat yung
yung program appropriations o priority appropriation. Ang ibig sabihin nun, yung priority appropriations o program appropriations, yun yung pumasa na sa NEDA, pumasa na sa RDC, pumasa na sa DBCC, Development Budget Coordinating Committee, kaya siya nasama sa National Expenditure Program. Inilipat nung Congress, particularly sa BICAM, kasi hindi naman ginalaw sa House, hindi ginalaw sa Senate, doon na ginalaw nila sa Bicameral Conference. Yung sa Bicameral Conference Committee, yung na-mention mo kanina, ang laki-laki ng mga unprogrammed funds, no? Including the increases. So, malaki yung increases. Nilipat yung program appropriations doon sa unprogrammed. Tapos yung naiwan na fiscal space, ang ibig sabihin yung na-vacuum o na-bakante na amount dahil nilipat nila yung program sa unprogrammed, ginawa nilang pinasok yung mga priority pet projects. Yun yung ibig sabihin ni former NEDA Secretary Solita Munsod. At saka I think, I'm not sure kung si Sec Butchabad ba yun o si Sec Jokto na nagsabi na ang ginawa, this is the new form of pork barrel kasi pinalitan nila yung program appropriation ng mga pet projects nila na kagustuhan ng mga senador at congressman na wala naman doon siya sa Philippine Development Plan. Wala na sa plano. Hindi na dumaan sa NEDA. Hindi na ito dumaan sa Development Budget or Budget Coordinating Committee. Sinisingit lang. At saka napansin doon, ang pinakamalaking singit sa program yung 2024, saka yung 2025. At saka na-mention mo kanina, lumaki yung budget ng DPWH. Actually, hindi ko pa nasabi ito, but if I will be given a chance to talk, hindi lang sa DPWH yung lumaki. Meron din silang singit doon sa DSWD, yung mga ayuda, AX, TUPAD. Meron din silang singit doon sa DOH, yung sa Department of Health, yung MAIT, yung Medical Assistance for Indigents. Yun yung mga malaking insertions na lumalabas na parang pork barrel. So, Opo. ang personal opinion ko kung meron mga insertions, dapat ngayon na nilabas kasi panahon ng krisis. Huwag naman doon sa panahon ng eleksyon, ng 2025, bumabaha yung ayuda at saka AX, yung tupad for election purpose. Tapos ngayon, na dapat kailangan dahil krisis, ngayon dapat mag-release ng maraming amount. Opo. Naging malinaw po ba, Congressman, kung saan pumasok itong mga insertions, yung mga nasa unprogrammed na side? Doon pa ba sa paghimay ng ehekutibo? O dito na sa panig po ng legislative, lalo na sa BICAM? Kanina, lumalabas na sa BICAM talaga. Sa Bicameral Conference Committee, doon ginalaw yung program appropriations na inilipat sa unprogrammed. At saka na-mention nga nung ng mga amigos kanina na yung pinaka-importante dapat, yung pinaka-senior in terms of budgeting, yung pinaka-importante is the foreign assisted projects. Kasi yung foreign assisted projects, meron yung master plan, katakot-takot na evaluation yon. Meron pang evaluation din yung mga foreign lending agencies na dapat yun ang pinaka-priority. Saka yun yung tinatawag na big ticket projects. Yun yung mga malalaking proyekto kung saan makakatulong talaga sa ating ekonomiya. Yun yung mga nilipat nila doon. 2023, 24, 25. Doon nilipat nila yung mga foreign assisted projects sa unprogram. At yun yung pinalitan nila ng chap-chap na projects, maliliit na proyekto para sa kanilang I would say pet project or pork barrel. At the same time, yung pinakamarami doon na medyo iskandalos yung flood control projects. Yun yung maraming pumasok doon na replacement na ginawa nila sa program appropriations. Nabanggit mo yung mga key projects na yan, yung mga malalaking mga proyekto na karamihan din ay mga foreign assisted. Yun ang dumaan sa sinasabi nyo pong katakot-takot na proseso bago ito siya naaprubahan at dapat na maituloy. Kung ikukumpara natin doon sa ipinalit po na nabanggit nyo po na karamihan ay mga flood control, dumaan din ba sila sa katakot-takot na proseso?
Yun ang problema kasi yung mga pinalit nila hindi dumaan sa proseso. As compared doon sa foreign assisted projects, yun yung malalaking projects. Example, yung Pasig Marikina River Channel, yung Metro Manila Flood Control Project. Malalaki yun eh. Billion-billion yun. 11 billion, 17 billion. Malaki yung project. Pinalitan nila ng maliliit na chop-chop. So, in layman's term, tinanggal yung superhighway, yung pinalit yung maliliit na kalsada. Superhighway para sa flood control. So, saan dadalo yung maliliit mo na proyekto? Dapat yung maliliit mo pupunta sa isang main channel ng main flood control para yung tubig mo lalabas. So, tanong ko ngayon sa dilapitan ko noon, si former Secretary Bunuan, sabi ko, hindi kaya ito ang dahilan sa pagbaha sa Metro Manila. Sabi, it contributed, it attributed to the flooding in Metro Manila dahil nga gichap-chap yung malalaking project, pinalitan ng maliliit. Ang tanong kung nasa plano ba 'yon? Kung nasa plano ba yung mga pinalit nila? So any alteration or any amendment na ginawa ng Kongreso, particularly sa BICAM, nawala sa plano, nawala sa Philippine Development Plan, is a major deviation sa Philippine Development Plan. Kasi yung ating budget dapat, ang target noon, sundin yung Philippine Development Plan para ma-meet natin yung GDP growth, ma-meet natin yung poverty rates reduction, ma-meet natin yung inflation rate na makontrol. Madami tayong tinatawag na macroeconomic plans, macroeconomic assumptions or objectives na alam natin hindi na-meet dahil hindi sinunod sa loob ng 3 taon yung project. So, Opo. if you will ask me, meron ba tayong malalaking projects in the past 3 years? Wala. Because gichap-chap lahat yung malalaking projects. Walang ipagyayabang yung gobyerno na flagship or big ticket projects dahil ito ay nilipat sa program at gichap-chap pinalatan ng mga program projects na let's say pet projects ng mga kongresista at senador. Opo. Ito po ba ay kabilang doon sa nakikitang paglabag na dapat kung ano po yung inendorso na proyekto or programa o budget o mga plano ng executive, doon kayo mag-stick. Hindi pwede kayong gumawa ng sarili ninyong project at hindi rin pwedeng taasan yung budget na hinihiling ng executive. O hiwalay pa ito po na nakikita nyo pong paglabag po, Congressman. Yung pagtaas tapos yung pagpapalit ng hindi naman ito nabanggit sa executive. Bakit nyo pinalitan? Tapos meron pang issue na mas mataas pa yung budget na hinihingi kumpara doon sa hiniling ng executive. Yes, basically dalawa yung puntos mo na yes, na take up din yun doon. Yung pagpalit ng mga proyekto at saka second, yung paglumampas ka sa budget ceiling na disubmit ng executive department. So yung unang tanong, kung magpapalit ka ng proyekto, actually, legally, constitutionally, yes, pwede yun kasi nasa power of the purse yun. However, pag ang pinalit po ng mga proyekto ay wala sa Philippine Development Plan, wala sa medium-term financial framework, medium-term plan, financial plan, ibig sabihin nun, you will be debating. Lalayo ka sa plano. So, during my time noon, nung akong chairman ng appropriations, pumapayag ako noon, kinukonvinsi ko yung committee ko, pwede kayong magpalit provided nasa plano. Nasa plano yon ng Philippine Development Plan. Ang ibig sabihin, bumalik ka sa district engineer mo, bumalik ka sa regional director mo, bumalik ka sa NEDA or sa RDC. Kasi yung Regional Development Council, yun yung nagpa-finalize ng plano doon sa region, sa distrito. So kung wala sa plano, wag mong ilagay kasi kung wala sa master plan, baka makabara lang yon sa yung flood control plan. Kung wala sa plano, baka yung kalsada mo maka-traffic lang. So dapat dadaan sa city planning or provincial planning yung kalsada na i-insert mo, na ilagay mo.
So, technically, yes, pwede kang magpalit, pero dapat kasama sa plano. Pero kung ang ipalit doon na proyekto, wala sa plano, ay that is a major deviation. Lalayo ka at most likely ang effect doon, hindi mo tatamaan yung targets mo, growth rate, at saka lalaki ng lalaki yung budget deficit. Yung second issue, kung ang mga pinalit na proyekto is lalampas doon sa original proposal or original ceiling, bawal yun. Nasa Philippine Constitution yon that the Congress cannot increase. Ang word on is may not increase. Congress may not increase the proposal of the President or the Executive Department. So, yun yung ibig sabihin doon, yung computation sa unprogrammed fund, yun yung pinagdidibitehan kanina. Kasi the Soldian is claiming na hindi kasama sa computation yung automatic appropriations at saka yung unprogrammed funds. Ang contention naman ng mga petitioners kasama sa computation. The late Ed Seligman is saying that, which I personally agree, the Constitution did not distinguish between program or unprogrammed funds. Ang sinabi lang, total funds, hindi ka dapat lalampas. So, I hope that the Supreme Court will rule in favor of the petitioners na yung pag-increase mo ng unprogrammed funds, dapat counted yun and it should be included as an increase or I would say exceeding, no? Naglampas na yung approved budget na ginawa ng Kongreso dahil doon sa increase ng dahil sa inakyat nila yung budget more than what was proposed. Opo. Kung halimbawa may isa pong budget na naaprubahan na, no? So obligado ba si gobyerno na maglabas ng pondo, unahin yung mga proyektong nakaprograma, yung mga tinatawag na program funds? At kailan naman po mapopondohan yung mga nasa kategorya po ng unprogrammed funds? Lagi naman po tayong deficit. Mas malaki po yung ating gastos kumpara doon sa nakokolekta o kinikita ng gobyerno. Ang standard po ba niyan? Unahin muna natin itong nakaprograma kasi ito yung talagang dumaan sa mga pagsusuri, naaprubahan, ni-request bago yung unprogram. Ano po ba yung tamang patakaran po dyan? Technically, dapat mauna talaga yung program funds, no? Kasi budget as release document na nga. Kaya lang, nung pinalitan nila ng mga panibagong mga proyekto, so I think meron yung mga conditions bago ma-release. Second, yung totoo, yung sabi mo na ever since, budget deficit naman talaga tayo. It was only during the time of the late President Fidel Ramos na nakamit tayo ng targets at naglampas ng kunti. And 1 or year or 2 years. Almost all through the years, budget deficit ang Pilipinas. So supposedly, ma-release lang yung unprogrammed funds pag meron kang new sources of fund or nag-exceed yung budget mo. Or sa foreign assisted projects, meron kang foreign loans. So, yun yung isa sa mga questions kanina that I hope the Supreme Court will also rule na dapat yung unahin pag-release yung program fund. Pero dapat nakafollow ka talaga doon kung ano yung budget proposal in accordance with the Philippine Development Plan. Opo. At saka yung pag-release sa program funds, I think kasama yun sa hinihingi ng mga petitioners na maklaro din yung policy doon ng Supreme Court. Opo. Dito po sa mga napag-uusapan natin ng mga malalaking proyekto, mga big ticket projects, sapat na po ba ang sinasabi ng konstitusyon? Sapat na po ba yung mga available na mga batas, kung meron man, na dapat unahin mo talaga yun, gawin mong priority talaga yun. Kasi lagi natin pong naririnig yan, huwag kayong mag-alala itong proyekto na ito, kahit mag-iba man ang administrasyon, mapopondohan at mapopondohan pa rin ito, magpapatuloy pa rin ito, wala silang magagawa kundi pondohan ito. Kong.
Well, I think yung priority flagship priority program projects, klaro yun sa Constitution na yun yung unahin. In fact, meron na rin tayong mga batas na nagsasabi, unahin din pagbayad yung mga loans natin. So, kasi yung mga malalaking loans, yun yung mga big ticket projects, yun yung may economic impact talaga kasi pinag-aralan talaga yan. Nasa development plan yan. So, dapat yun talaga ang unahin. At sana marule yun na mali yung ginawa ng Kongreso na inilipat yung mga big ticket projects, yung especially yung mga foreign assisted projects, nilipat doon sa unprogrammed appropriations. At saka yung pinakamali doon, yung pinalitan nila ng mga panibagong projects na wala sa plano. Yun yung sinasabi ni former Secretary Neda Sulita Monson, there is a new form of pork barrel, which yung sinasabi niya na pinapalit doon sa program appropriations na in-export nila o nilipat doon sa program. Opo. Bago lang si partner ko rito, si Almar, no? Kanina, meron pong hiniling si Senior Associate Justice Leonen na mag-submit, no, for the next na oral argument. Ang parang next week ata hinihiling, basta sinabi ng ni Senior Associate Justice Leonen na isubmit ninyo lahat ang SARO, hindi lang yung accumulated, lahat talaga ng mga para sa mga pag-release ng budget. Gaano po kahalaga ito, sir, at makakatulong po ba ito na malaman talaga na kung ano man ang maaring mga paglabag na nagawa po, Congressman? Agree ako doon na ginawa ng Supreme Court na pinasubmit sa kanila yung individual releases, yung individual SARO. Unang-una, kung na-meet ba yung trigger, ang ibig sabihin, kung na-meet ba yung pag-release ng unprogrammed appropriation, kung ma-release lang siya, kung number one, kung merong excess funds, number two, kung may new sources of funds, kung number three, kung merong new foreign loans to cover the releases, no? So, yun. Pangalawa, malalaman natin kung saang distrito o saang probinsya o saang region pumunta yung na-release na pondo. So, malalaman din doon kung sinong nag-request ng SARO. Kasi meron yung request ng department. So, it can reveal a lot of things. And I hope sa paglabas na yan, may pakita na yung detalye. Yun yung mga hinahanap namin noon pa na hindi pa nabigay sa amin doon sa mga request namin noon during budget hearings. Ito pala yung maganda noon pa na ipasubpi na pala, Congressman, kaysa doon sa mga pinasusubpi na pala ngayon. Pero ang ano ko po is, meron po ba sa batas na dapat maging available ito kahit sino man? Itong mga SARO na ito? Kasi hindi po ba ito may tuturing na public documents? Dapat hindi pahirapan yung pag-access nito para bilang parte po ng transparency? Well, in a democracy, dapat transparent and accountable lahat, no? Ang tatadaka ako kung bakit pahirapan itong 2026 budget, humihingi ako yung hiningi ko, yung amount of releases ng unprogrammed funds. Ang tagal bago dumating, natapos na lang yung budget hearing bago pa lumabas. Saka yung nabigay sa akin, yung mga summary lang. Wala akong nakuhang detalye na katulad ng hinihingi ngayon ng Supreme Court. And I think they are obliged to provide that to the Supreme Court kasi makukontempt sila pag hindi nila ibigay yun sa Supreme Court. Yes, Kong, magandang gabi. Si Almar po ito. Nabanggit niyo po kanina na kayo po ay happy sa naging takbo ng oral arguments dito nga po sa unprogrammed funds. Sa tingin po niyo, Kong, matatanggalan ng maskara na ngayon yung mga tunay na mastermind sa nangyayaring korupsyon ngayon dito sa ating bansa, Kong? Well, I cannot yet say na direksyon na yan. No? Yung importante lang muna, yung ma-declare yan na unconstitutional. Then yun yung second step. Pag ma-declare na yan na unconstitutional, the next step will be to study now the possible malversation, graft and corruption charges to those who
who perpetrated that, no? Kung sinong gumawa ng mga yan. So yung importante, yung first step muna, ito, ma-declare na unconstitutional yung ginawa doon sa budget. Kung yung mga pondo na nilipat para sa mga sinasabing malalaking proyekto umano, tumutugma po ba yung amount or yung visible po ba yung mga proyekto na yun, Kong, ngayon? Yes, may listing naman nakalagay yung amount, no? Nakasulat naman doon sa itemized GAA. Ang problema lang, ang number one question is kung kasama ba ito sa original development plan. Sa Philippine Development Plan, programa ba ito ng DPWH? Ito ba ay nakasama doon sa kanilang master plan? Kung kalsada, hindi ba ito magkakakos ng traffic? Makakatulong ba ito sa traffic? Or so kung sa flood control, makakatulong ba ito sa flood control? Hindi ba ito magkakabara? Kasi yung ginawa nila doon sa pareho, sa kalsada at saka sa flood control, yung malalaking project, nilipat sa tinanggal, nilipat doon sa ad program, yung pinasok, yung mga maliliit na, nakachap-chap na. So, I'm very sure hindi kasama yun sa development plan kasi hindi yun dumaan sa RDC, insertion na lang bigla, pinasok nila dito sa BICAM level. Ang problema kasi sa BICAM level, closed door yan at diretsyo na yun, approval. As compared kung dumaan yun sa debate, doon sa committee, dumaan sa debate sa plenary, dadaan pa yun sa House committee debate, dadaan pa yun sa House plenary debate, dadaan pa yun sa Senate committee debate at saka Senate plenary debate. Yung supposedly exception yung yung bicameral kasi theoretically yung pag-usapan lang sa bicameral conference committee, yun lang yung merong tinatawag na disagreeing provisions, yung hindi pareho. Sana pag if it's not included, if there's no disagreeing provision, kung pareho sila ng amount, dapat hindi na yun pag-usapan sa BICAM kasi pareho eh. Ang ginagawa, kahit pareho, binabago pa. So, it becomes a new chamber. So, I hope that with that, sana mai-ruling ng Supreme Court yun kasi as alleged, it could be an abuse of discretion. Kung marami sa ating mga kababayan ang dismayado sa 20th Congress dahil nga sa nangyayaring korupsyon, kayo po na nasa Kongreso po ngayon, kung maaari po ba natin mabigyan ng overview ang ating mga kababayan kung gaano kalawak or masasabi nating ilang porsyento sa Kongreso yung masasabi nating nakinabang dito nga sa paglilipat nga ng pondo or anomalya, Kong? Totoo lang, marami kaming diskontento, lalo na yung mga congressman na nag-iisip para sa bayan. Kasi unang-una, bakit tayo hinalal, bakit tayo na-elect to bring the voices of people. At kung ano yung plano ng bayan, yun dapat ang susundin. Ang nangyari kasi, they were on their own. Puro kanya-kanyang sarili. In fact, very highly political itong nangyayari ngayon. Yung mga hindi kasama sa administrasyon, hindi sumusuporta sa majority. This is the second or third year kami na ako, taga Davao, zero kami doon. Wala kaming natatanggap na budget. Pareho sa hard at saka soft infra at saka yung mga assistants, no? Well, purpose is politicking talaga. Kita nyo naman yung lumalabas ang daming pundo, bumabaha last year para sa 2025 election. Ang daming ayuda, ang daming akap, ang daming tupad, ang daming infrastruktura. Pero ngayon na may crisis, na kailangan mo mag-release ng marami, tipid na tipid. So, baliktad eh. O, mas priority ba yung election? Mas priority ba ang politika kaysa crisis? Crisis is very, very important. That's why may iba lang tayo ng topic na dapat yung krisis ang unahin, wag naman yung impeachment ni Vice President Sara Duterte. Kung nabanggit mo yung ayuda, may pera pa ba yung ating bansa considering na yun nga
last year umuulan ng ayuda, ngayon na may krisis, walang binibigay, Kong. Kung meron man, kakarampot lang. I would presume meron kasi merong nakasulat sa budget eh. Merong budget ang DSWD for ayuda, for AX. May budget naman tayo sa infrastruktura, may budget tayo for medical expenditures. Ang tanong lang diyan kung is the collections enough? Is the revenues enough? Kasi bababa nga yung bagsak yung ekonomiya. Even before the Iran war crisis, bagsak na yung ekonomiya natin. 4% na lang yung growth doon sa 2025 because of the flood control issue, graft and corruption issue. Lumalabas yung report na zero business confidence na ang Pilipinas at saka pabagsak na yung ating foreign investments, no? So pagpatakbo kasi ng ekonomiya, yung consumption or consumer spending, yung ating government spending, saka yung importante, yung investments. Kulang tayo ng investments dito, so yung the best sana, yung foreign investments. But with the scenario, sa gulo ng buong mundo, you cannot expect foreign investments to come. Saka dahil mababa yung income ng gobyerno, mababa yung expenditure ngayon, and yung ating consumer spending, yung pinakamalaking nagbibigay ng tulong sa atin, yung ating mga OFW, yung mga remittances, so it's also affected. So, yun ang tanong. Kung dapat mangutang siguro ang gobyerno in order to release these funds because these are crisis time. Kailangan mong paikutin ang ekonomiya, kailangan mo mabigyan ng ayuda yung mga nangangailangan. Kung may mga nagsasabi na itong nangyayaring korupsyon ngayon dito sa ating bansa, ito yung pinakamalaki sa kasaysayan, yung mga sad to say, yung mga inihalal ng ating taong bayan ay yun yung nasasangkot ngayon sa korupsyon kasi nga walang takot, ano. Pagdating dito sa usapin ng death penalty, kung para dito sa mga korap, kayo po ba ay pabor po dito? Well, pabor na pabor ako lahat ng kung ano ang pinaka mabigat na parusa para sa mga corrupt officials. But I think we are a Christian country. Sa constitution natin, bawal yan. But kung pwede lang, firing squad na yung mga corrupt kasi nakikita natin yung mga lugar kung saan very strict yung laws on corruption, yung penalty like Vietnam, Hong Kong, Singapore, China, na kanila death penalty, wala talagang corruption, natatakot yung mga tao. Dito sa atin, halatang-halata na yung involved na yung mga top officials hanggang ngayon wala pang nakukulong na big fish. The promise last year was before Christmas, may makukulong na, wala pa rin hanggang ngayon. Natatapos na lang yung ICI, wala pang nakulong. At saka hinihintay naman yung report ng ICI, wala pang binigay sa Congress. So nagbigay na daw doon sa Malacanang, pero doon sa Congress hindi kami nabigyan ng kopya. Congressman, si Admar po ito ulit. Doon po sa issue naman po ng blanco, kabilang ba yun sa matatalakay? Yung blanco na, no? Yung kabilang po ninyo sa inyo pong kina-question din sa Korte Suprema? Yun yung hinihintay namin. We hear that interested yung mga justices doon. Kaya lang hanggang ngayon, naghihintay kami na magpatawag ng oral arguments. And if you remember, yun yung pinakaunang lumabas Kasi January pa lang namin nilabas yun ni former President Duterte. President Duterte, ako, si Atty. Vic Rodriguez, si Atty. Delgra. Kami yung unang naglabas noon doon sa Davao. Yung episode sa Basta Dabawenyo, kung saan gi-expose namin yun. Kita ko kasi yung BICAM report na maraming blanco, 28 blank items, kung bakit pinirmahan yun. Ang hirap i-explain yun yung blank items, saka kung bakit nila pinirmahan yun, at kung paano
nagkaroon ng figures doon sa enrollment bill at saka sa GAA, yung committee report, blanco naman. So, I hope that the Supreme Court will act on it. Ito yung nagkaroon ng hearing kanina, iba yun, ibang kaso. Yun yung sa unprogrammed appropriations at saka yung sa automatic appropriations. Yun yung napag-usapan kanina. Yung blank items, wala pa. Hindi pa napag-usapan. So I hope and I pray na pagbigyan na ng pansin ng Supreme Court yung aming kaso na yun. Opo, so hindi siya pwedeng isingit din sa usapin po, Congressman, kahit na ang pinag-uusapan ay yung budget o talagang stick lang talaga dun sa topic na kini-question patungkol sa mga insertions o yung mga unprogram, yung halaga po na lagpas na dun sa hinihiling ng executive, dun lang talaga ito nakasentro? Doon pa nakasentro ito. Focus muna tayo doon sa kung ano yung topic ng consolidated, tinatawag nila yung consolidated cases. Yung particularly yung apat na case, iba-ibang mga nag-petition, but this is focused on yung unprogrammed appropriations at yung automatic appropriations, particularly yung SAGF at UIAGF. So hindi pa kasama, so hindi natin pwede isingit yung ibang topic doon. So purely automatic appropriations at unprogrammed appropriations pa yung pinag-uusapan niya. Opo. Sir, curious lang po ako dahil 'di ba meron na pong unang inilabas na desisyon ng Korte Suprema patungkol po doon sa budget ng PhilHealth 2024 ba 'yon na national budget ba 'yon yung paglilipat. At meron doon ng mga dissenting opinions, mga opinion ng iba't ibang mga associate justice. Nakikita niyo po ba na doon pa lang sa mga opinion nila makakakuha ng paborableng desisyon mula sa korte ang mga petitioners ukol nga po dito po sa kini-question ng mga budget mula 2024, 25, 26? Ako, personal opinion ko ito, Admara, sa nakikita ko yung mga concurring opinion at saka yung may mga differing opinion doon about sa mga previous rulings, particularly yung pinaka-recent ruling on PhilHealth, yung fund transfer, dineclare unconstitutional. Sa nakikita ko, yung mga hudikatura natin, yung mga justices, hindi nila gusto yung nangyayari na kalukuhan sa budget. Mahalata mo naman talaga Mahalata mo talaga na mayroong itong mga insertions, the discretion exercised by the power of the force is too much. At hindi na sinusunod kung ano yung batas. Like, naglampas sila sa proposal ng presidente at saka yung binabago yung automatic appropriations na meron ng batas yun meron ng like yung sa PhilHealth, sa syntax law, meron na yung nakalagay doon na dapat mag-appropriate ka every year. Tinanggal nila, zero nila noong 2025. So, dapat talaga sundin lang yun kung ano ang nasa batas. Opo. Well, makikita mo yung trending may questions about the technicality of the budget at saka pumuputok yung issues on corruption. Saka yung for thinking citizen, makikita talaga na may kalukuhan talaga na nangyayari. Opo. Dito po sa inilabas administrasyon, bigla nga yung pagsipa, pati nga yung mga insertions, yung comparison ng NEP, yung proposal sa actual na naging batas po. Pero ang ipinagtataka ng ating mga kababayan, napakalaki po ng mga perang na pag-uusapan po dito. Pero naikukumpara nila sa mga nakalipas na mga panahon, yung estado ng kanilang pamumuhay. Kasi may mga lumalabas na datos na parang tapos na tayo sa pandemya. Hindi naman dumaan sa pandemya itong kasalukuyang administrasyon. Pero bakit yung level ng mga datos ay parang nasa pandemya level pa tayo? Nung nakalipas na mga administrasyon, yung budget nila hindi naman ganito yung klase ng budgeting, pero
ngayon na mas malaki yung budget, parang mas malubha yung ano natin, yung sitwasyon. And isa pa is ito pong mga record high na naitatala po sa kasalukuyan, like kagaya po sa utang, nakikita nyo po na malaking kontribusyon para tumaas yung utang natin dahil po dito sa maling pagbabudget. Actually, to make the long story short, yung 2023, 2024, and 2025 budgets nawala talaga sa landas. Hindi sinusunod yung Philippine Development Plan. That's the reason na parang pandemic yung tama. Hindi natin naaabot yung ating mga development goals. Yung ating growth target hindi naabot, yung poverty risk target hindi naabot. Yung budget deficit palaki ng palaki. Bakit lumaki? Kasi meron na tayong target deficit, dinagdagan pa ng unprogrammed. Lumaki yung unprogrammed, lumobo. Hindi kasama yun sa target budget deficits. Pag nag-release ka ng unprogrammed na hindi kasama sa target, lalaki, lulubo talaga yung ating utang. So that explains kung bakit hindi natin nami-meet yung ating growth targets dahil hindi natin sinusunod yung ating development plan. Pinalitan yung mga proyekto na dapat maka-bridge sa atin, makatulay sa atin papunta doon towards our development targets. Opo, siguro bilang panghuli na lamang po, Congressman, ano na lang po yung aasahan pa ng ating mga kababayan or ano na lang po yung paalala, panawagan o mensahe niyo po sa ating mga kababayan sa gitna po ng isyong kinakaharap po ng ating bansa ngayon kasi meron ng krisis, naabutan na tayo ng panibagong krisis po, no? Nandiyan yung issue ng napagtutuunan ng pansin itong impeachment. Itong mas malaking pinag-uusapang pera kumpara doon sa akusasyon nila kay Vice President Sara. Well, gumawa na ng hakbang ang Korte Suprema. Pero still, ang punot dulo din po nito yung pamumuhay ng ating mga kababayan po na apektado doon sa nababanggit nyo po na maling pagbabudget, na wala sa landas, na nadagdagan pa dito sa issue ng korupsyon, dito po sa krisis na kinakaharap ngayon. Congressman. Well, advice ko sa ating mga kababayan, be very observant. Bantayan natin yung ating gobyerno, lalong-lalo na yung mga gastos. Kasi para sa akin, ang dami nilang ginagawa para ma-divert yung attention sa tao sa tamang issues. The real issue na dapat bantayan yung corruption. So much corruption. Ang laki ng corruption. Dinadivert nila sa issue, sa mga investigations, sa impeachment. Ang totoong pinakamali, itong trillion peso flood control na hanggang ngayon wala pang nakukulong. Hanggang ngayon wala pang klaro na investigation na lumalabas. Preoccupied yung lower house sa ibang mga bagay-bagay. Na dapat naman sana, yung unahin natin, itong nakakatakot-takot na epekto nung graft and corruption, which really affected our 2025 growth rates. Yung first quarter ng 2024 apektado. Then, second, na double whammy tayo, natatamaan itong crisis sa Iran. So, I advise to our people to be more active in public affairs. Let us pray for more resilience, for more strength na ma-overcome natin ito. So, at sana magising naman yung ating mga policy makers na magtutok sa tamang problema. Hindi solusyon itong ginagawa na impeachment.